Ako si Rose. Ako ay isang Asyano. Nakatira kami sa Pilipinas, ang perlas ng silangan. Siyam kaming magkakapatid, ako ang bunsong babae. Ang tatay ko ay isang hortelano. Ang aking nanay naman ang nag-aalaga sa mga nakababata kong kapatid. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako bilang isang mananahi dito sa Basa Airbase. Tumutulong ako sa aking mga magulang na mapag-aral ang mga nakababata kong kapatid. Kaming mga Asyano ay napakamapagmahal namin sa aming mga pamilya. Pinapahalagaan namin ang bawat isa. Isa yon sa may pagmamalaki ko bilang isang Asyano. Pagkatapos kong matahi ang huling damit na pinapagawa, umuwi na rin ako. Pagdating ko sa bahay ay nakita ko ang aking lolo at lola. Kaya naman nagmano muna ako sa kanila. Ayon ang turo ni nanay sa akin, igalang ang mga matatanda. Pagkatapos kong magmano ay dumiretso na ako sa aking silid para magbihis at pagpahinga. Hindi pa man ako nakakahiga ay may narinig na akong gitara. Pagkasilip ko sa bentana ay nakita ko si Tomas at ang kanyang mga amigo. May hawak-hawak na gitara at mga pulang rosas. Kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala. Pumunta kami sa may bukirin, napakadaming bituin sa kalangitan at napakasariwa rin ng hangin. Kaya mas gusto ko rito sa Pampanga kesa sa Maynila eh. Walang nagsasalita sa amin, nakatingin lang kami sa kalangitan. Ngunit biglang nabasag ang katahimikan nang biglang nagsalita si Tomas. Rose, pwede ba kitang ayain sa magaganap na sayawan sa bayan sa Makalawa? Biglang akong napatingin sa kanya. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Oo naman! Nakita ko ang saya ni Tomas sa kanyang mga mata. Pagtapos ng aming pag-uusap ay umuwi na rin ako. Ngayon na ang sayawan sa bayan. Halos lahat ng tao ay abala dahil doon. Ako naman ay naghahanda na para mamaya. Barot saya ang tradisyonal naming kaasautan dito sa Asia para sa mga kababaihan. Rose, nandito na si Tomas! Rinig kong sigaw ni Ina. Kaya bumaba na ako. Nakita ko si Tomas na nag-aabang malapit sa pintuan. Bago ako malis ay nagmano muna ako sa aking tatay at hinalikan ko naman ang aking nanay sa may pisngi. Hinawakan na ni Tomas ang kamay ko at nagtungo na kami sa sayawan. Pagkarating namin doon ay nakita namin ang mga kaibigan namin at nagsayawan na kami. Piyesta na dito sa lugar namin. Ang piyesta o pista ay isang pagdiriwang bilang paggunita sa isang mahalagang araw na karaniwan kaarawan ng mga patron ng isang lugar o bayan. Isa itong tradisyon ng mga Pilipino. Ipinagdiriwang ang pista bilang pasasalamat na rin para sa mga biyaya na ipinagkakaloob sa mga tao ng mga santo at santa ng simbahan. Bahagi na rin ito ng ating kultura. Ang mga pista ay karaniwang tungkol sa relihiyon dahil na rin sa impluwensya ng mga Kastila noon. Ito ay ang panahon ng kasiyahan at galak para sa mga tao. Pagpista dito sa amin, asahan mo nang maraming tao ang pupunta sa bahay mo para makikain. Isa yon sa tinatawag nilang bayanihan. Kahit minsan hindi namin sila kilala, pwede silang makikain. Paskuhan. Ang araw ngayon ay kauna ng Setyembre. Sa aming mga Pilipino, pag tumuntong na ang Burmans ay nagsisimula na ang Pasko. Marami ng mga ilaw na kumikislap sa mga kabahayan. Meron na rin mga parol at Christmas tree sa mga bahay. Meron na rin mga nagkakaroling sa labas ng tahanan. At
Pag tumuntong na ang Disyembre 10, ay nagsisimula na kaming magsimba gabi-gabi. Ayun ang tinatawag nilang simbang gabi. Sa labas ng simbahan ay may nagbebenta ng mga puto bumbong at bibingka. At dumating na nga ang kaarawan ng huling simba, Disyembre 24. Nandito na ang mga tita at tito ko na galing Maynila. Sabay-sabay kaming nagsimba, kumpleto kami ngayong araw ng Pasko. Pagpatak ng alas 12 ay kumain na kami. Pagkatapos ay nagbigayan na kami ng mga regalo. New Year na! Lahat ng tao sa bahay ay abala na sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Pagbagong taon talaga dito sa amin ay nakagawian na naming magluto ng napakaraming putahe. Paniniwala kasi namin, mas maraming putahe, mas maraming pagkain para sa buong taon. Ngayon ay naghahagis na si Lola ng mga barya sa hagdanan. Paniniwala rin kasi ni Lola, pag naghagis raw ng pera sa hagdan ay swerte daw. Marami daw pera ang darating sa amin. Kumpleto na rin ang 12 na prutas namin. Ready na rin ang mga damit namin na bilog-bilog at ang mga paputok namin. Pagtugtong ng 12 a.m. ay nagsisitalom na ang mga tao. Nagsindian na rin ang mga paputok sa kalangitan. Sa kaligitnaan ng pagsasaya ay biglang lumuhod si Tomas sa harapan ko at may linabas siyang pulang box na merong siksing at biglang bigkas niya ng, "Will you marry me?" Napaiyak ako sa tuwa at niyakap na lang siya. At ang biglang bulong ko sa kanya, "Oo, I will marry you. Ikalulugod kong maging asawa mo." Pamamanhikan. Namamanhikan na ang pamilya ni Tomas sa amin. Naging tradisyon na rin namin ito. Ang pamamanhikan ay ginaganap kapag ang isang babae at lalaki pagkatapos ng mahabang relasyon ay nagpasya ng magpakasal. Ito ay kung saan ang lalaki ay formal nang humihingi sa kamay ng babae mula sa kanyang mga magulang, habang siya ay kasama ng kanyang sariling mga magulang. Lugar, isinasama pa nga ng lalaki ang punong barangay o iba pang mga impluwensyang kamag-anak o kaibigan para makilahok sa pamamanhikan. Karaniwan may piging kapag nagaganap ang pamamanhikan upang manligaw sa isang Pilipino. Kailangan magbigay ng pahintulot ang kanyang mga magulang para sa lalaking Pilipino na mabigyan ng pagkakataon magkapaglingkod sa pamilya ang dalaga. Maaari siyang tumulong sa bukid o sa mga gawaing bahay. Naging maayos naman ang pamamanhikan nila sa amin. Naging masaya ang dalawang pamilya namin sa desisyon namin. Kasalan. Sa araw ng kasal nila, puno ng bulaklak ang simbahan. Sinisimbolo ang kasiyahan. Inimbitahan din nila ang mga kamag-anak, kaibigan at iba pa nilang kakilala. Nagsimula na ang seremonya sa harap ng altar kung saan nag-alay ng bulaklak at dasal ang magkasintahan para sa kanilang pagmamahalan. Pagkatapos, sumunod na ang masiglang sayawan at masarap na pagkain. Nagpapakita na ipinagdiriwang ang bagong kasal. Sa pagtatapos ng araw, masasabi na ang kasal ni Rose at Tomas ay hindi lamang isang pagdiriwang ng pag-ibig, kundi isang pagtatanghal din ng yaman ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Nakasanayan na rin dito sa ating bansa ang ganitong mga kasalan at masasabi mo rin na napakasaya dumalo sa mga kaganapang ganito dahil makikita mo talaga na masaya ang mga tao at pinapahalagaan ang ating tradisyon. At doon nagtatapos ang kwento ko. Ako nga ulit pala si Rose Malyari Mariano at masaya akong maging isang Asyanong Pilipino.